Good morning, everyone. For our midterm lesson, let's talk about the physical and sexual self. Now, what is physical self? It refers to the body, such as physical extremities and internal organs. Pag sinabing physical extremities, it talks about the outer part of the physical self, which includes arms, legs, hands, feet, and anything na makikita natin physically. Pagdating naman sa internal organs, ito ay ang inner part ng physical self kung saan makikita or nakapaloob ang iba't ibang organ kagaya ng heart, lungs, liver, stomach, and etc. They both perform and work together to perform their functions. Both are needed for us to function well, to do things we wanted to do, and of course, to do specific tasks. Ability changes through individuals aging. Paano ba nababago ang physical self? Siyempre, it is through aging. Kapag tumatanda ang isang tao, dito nangyayari yung nagkakaroon tayo ng wrinkles, nagkakaroon ng dry skin, at nagkakaroon ng mahinang buto or pangangatawan na nagiging reason para ang mga bagay na ginagawa natin dati ay hindi na natin magawa or mahirap na para sa atin na gawin ito. Okay, there are different factors affecting physical growth and development. Number one is heredity. Number two is the environment. When we talk about heredity, it is the biological of the inheritance of traits from parents to offspring. Ibig sabihin ng offspring, ito ay mga anak. Pagdating dito sa heredity, ito ay mga katangian na naiipasa ng magulang sa kanyang mga anak. For example, yung isang bata, 'di ba, puwedeng mamana ang height ng kanyang tatay or ng kanyang nanay. Puwede din yung eye color ng kanyang nanay or kanyang tatay, puwede itong mamana, and that is all about heredity. Pagdating naman sa environment, it refers to the factors an individual is exposed to throughout life, which includes learning experiences. Kasama dito ang diet, nutrition, diseases, which plays an important role in an individual's physical development. Pagdating sa environment, ito ay mga bagay at karanasan na humuhubog sa paglaki at pagdevelop ng isang tao. Take note, the surrounding and experiences of a person which he is exposed throughout his or her life. Pagdating sa nutrition at dieta or diet, siyempre kung tama at masustansya ang pagkain, mas magiging malusog ang paglaki ng bata. Pagdating naman sa sakit at kalusugan, yung pagkakaroon ng infection o kaya man naman ay malalang sakit habang bata, yan ay makakaapekto sa pisikal at mental na paglaki ng isang bata. Ang pamilya at edukasyon, dito 'di ba nagpapakita ito or dito nagmumula yung maayos na pagpapalaki ng magulang at karanasan sa paaralan na nakakaapekto para sila ay matuto at magkaroon ng mabuting asal. Next is the chromosomes and genes. So, chromosomes are thread-like tissues that carry the genes and are usually found in pairs. Ang chromosomes saang nagdadala ng genes na siyang nagdidikta ng katangian o traits ng isang tao. Gaya ng sinabi dito, meron tayong 23 chromosomes. And it comes in pairs. Kaya overall, meron tayong 46 in total. Yung 22, ito ay autosomes naglalaman ng trait chromosomes o katangian ng isang tao. Yung isa o yung pang 23, it is the jonosomes, naglalaman ng sex chromosomes. Ito ang nagtatakda ng kasarian ng isang tao. Pag X, babae, pag XY, ito naman ay lalaki. Pagdating naman sa genes, these are the basic carrier of heredity traits. Nakapaloob dito ang mga katangian o traits na maaari mong mamana sa iyong magulang, kagaya ng hair color, blood type, height, and even dimples. At syempre ang genes, merong dominant and recessive. Pag sinabing dominant, ito yung strong genes. Okay, for example, ang nanay ay blue eyes, o kaya mo naman yung tatay ay green eyes.
Kapag yung kanilang anak ay naging blue eyes, ibig sabihin ang dominant genes or dominant trait na nakuha sa kanyang magulang ay yung blue eyes. Okay. Pagdating naman sa recessive trait, it is also known as weak genes. Ito ang weak trait na lumalabas lamang kung parehong recessive ang gene ng magulang. Now let's talk about the theories of physical self. Theory of physiognomy. Person's physical characteristics such as facial features and expressions and body structures could be related to a person's character or personality. Ibig sabihin nito, ang physical na katangian ng isang tao, maging ang hugis ng kanyang mukha, ekspresyon ng kanyang mukha, at istruktura ng katawan ay maaaring kaugnay sa kanyang personalidad o karakter. For example, 'di ba usually yung mga tao na merong gentle eyes, ang tingin natin sa kanila sila ay mabait. Yun namang mga tao na merong sharp features, ang tingin natin sa kanila sila ay stricto or mataray. Pagdating naman dito sa theory of Hippocrates, it is a theory based on the prominence of the body fluids. Ito naman ay patungkol sa tubig sa ating katawan. Excess or deficiency in any the four bodily fluids in a person influences their personality, temperament, and well-being. Pagdating sa theory of Hippocrates, this theory states that a person's personality, temperament, and even health depends on the balance of four body fluids. Yung body fluids na ito is also called humors. Now, let's talk about the four humors and their traits. First on the list is the blood o dugo. Ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng sanguine temperament. Ibig sabihin, ang isang tao ay masayahin, optimistic, at saka palakaibigan. Kapag naman yellow bile, ito ay nagdudulot ng choleric temperament. Ibig sabihin, ang isang tao ay mabilis magalit at syempre siya ay determinado at usually ito yung mga nagiging leader. Dito naman sa phlegm, ayan, nagdudulot ito ng phlegmatic temperament. Usually, ang mga tao na ganito ay kalmado, mahinahon, at matyaga. Dito naman sa black bile, ito ay nagdudulot ng melancholic temperament. Nagdudulot ito ng pagkakaroon ng malalim na pag-iisip, seryoso, at usually madalas silang malungkot. Okay, pagdating naman sa body type theory according kay William Sheldon, okay, meron daw tayong endomorph, itong una, next is the mesomorph, and last is the ectomorph. Punta muna tayo dito sa endomorph. Pagdating sa endomorph, as you can see, yung taong ito ay bilugan at medyo siya ay chubby o medyo may taba or medyo mataba siya. Okay. Ang katangian na meron siya sa ay palakaibigan, masayahin, at mahilig sa kasiyahan. Pagdating naman daw sa mesomorph, as you can see, ang itsura niya siya ay matipuno, maganda ang katawan, mukhang athletic, at makikita natin na siya ay malakas. At ang temperament or pag-uugali na meron siya, ayan, meron siyang tiwala sa kanyang sarili. Siya ay aktibo, palaban, at siyempre likas na leader. Pagdating naman sa ectomorph, as you can see, ito ay payat, mahaba ang katawan, mahaba ang kanyang kamay at paa. Usually ito ay mga tahimik at sila ay mga maiingat. Okay. Now, body image. It refers to how individuals perceive, think, and feel about their physical appearance. Pagdating sa body image, it is how individuals see, think, and feel about their own physical appearance. Okay. Body image is related to self-esteem, which is a person's overall evaluation of his or her own worth. Siyempre, kapag ang isang tao ay mayroong positive body image,
ito ay nagreresulta ng pagkakaroon ng mataas na self-esteem o siya ay nagiging confident. 'Pag merong negative body image ang isang tao, ito ay nagdudulot ng pagbaba ng kanyang self-esteem kaya naman nakakaramdam siya ng insecurity, nararamdaman niya na hindi siya worthy. Beauty and media. Advertisement, magazine, and television are filled with good-looking faces which emphasize the value of physical attractiveness. 'Di ba? Through media, for example, mga advertisement, magazine, TV, and even social media, mostly nakikita ang mga nagagandahang mukha at sila ang nagsisilbing standard of beauty. At ito ang nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng thinking ang mga tao na mahalaga na sila ay maging physically attractive din, kagaya ng mga nakikita nila sa media. Okay, people tend to be influenced by the beautiful faces and bodies they see in media in the way determine what is beautiful and what is not. Ang resulta ng kanilang mga nakikita, syempre, 'di ba, ina-admire yung iba, kinokopya nila yung sa palagay nila ay mga bagay na magaganda. Ano, or mga bagay na uso. For example, yung fashion trends, yung mga makeup styles, ginagaya nila sa nakikita nila sa media. Other than that, they feel pressure if they do not look like the people they see in media, 'di ba? Ito din ang nagiging reason kung bakit nagkakaroon sila ng self-esteem kasi nga nai-compare nila yung kanilang sarili sa iba. Okay, now let's talk about the importance of beauty. When it comes to Egyptian art, meron ibang pagpapakahulugan pagdating sa beauty. According here, in Egyptian art, beauty in women with small slim, high waist, narrow hips, and long black hair. Ibig sabihin, pagdating sa Egyptian art, mako-considered na ikaw ay maganda kapag ikaw ay payat, may matas na baywang, makitid ng balakang, at mayroong mahabang itim na buhok. Kabaliktaran naman ang Renaissance period. Sa Renaissance period, considered ka as maganda kapag ang iyong katawan ay bilugan or medyo chubby. Generally, humans who have clean and unblemished skin, thick shiny hair, well-proportioned bodies, and symmetrical faces are traditionally considered the most beautiful. Okay, ang mga taong itinuturing na maganda ay karaniwang may malinis at walang peklat na balat, kaya mo naman merong makapal at makining na buhok, symmetric ang kanyang mukha. O 'pag sinabing symmetric, ito ay pantay at siyempre may maayos na proportion ng katawan. Yan yung, tradisyonal na pananaw kung ano bang ibig sabihin ng beauty or beautiful. Now, when it comes to body modification, take note ang body modification, it is about changing or enhancing oneself. Okay, one form is tattooing, which inject ink into the skin to draw a design. Other than that, yung makeup. Di ba yung makeup ngayon pwede nang maging permanent? Ano, kasi pwede na ding itattoo ang makeup. Pagdating naman sa body piercing, another type which lets people wear jewelry through different piercing in their body. Kung dati ang paghihikaw ay tig-isa lamang sa tenga, ngayon mapapansin na ninyo sa isang tenga merong yung iba ay 3 hikaw, 5 hikaw kasi ito ay nagiging way para ma-express nila ang kanilang sarili. Sa ganitong way, nafe-feel nila na sila ay maganda, naipakita nila ang kanilang sarili. Dito naman sa cosmetic surgery, which includes surgical and non-surgical procedures to restore, reconstruct, or alter body parts like breast enhancement, nose slip. Pagdating naman sa cosmetic surgery, pwede itong surgical or non-surgical. Pag kasi surgical, merong pag-oopera ano. Pero pag non-surgical, usually ito ay itinuturok lang. For example, ito, yung ilong. Kapag ka ino-opera, edi mag-a-undergo ng rhinoplasty. Pero kapag naman yung turok lang, kung familiar kayo dun sa hiko, yung sa nose,
Okay, beauty. Whether beauty is biologically programmed or culturally constructed, it remains important in all societies. Pag sinabing biologically programmed, ibig sabihin ang kagandahan ay namamana. Pag naman culturally constructed, ito naman ay ibig sabihin ang kagandahan ay nakabase sa lipunan na kinabibilangan, nakabase sa uso or nakabase sa kultura. For example, in some cultures, being very thin is considered beautiful, while in others, a fuller figure is preferred or considered as beautiful. Okay, studies have shown that men and women who are physically attractive have more opportunities in finding jobs, getting promotions, and having higher income. Okay, so you can see, mas may opportunities sa trabaho, promotion, and high income yung mga physical attractive na tao. Ano? Kasi 'di ba, yung ibang kumpanya, sila ay may standard or mayroong requirements. Ang requirements nila ay with pleasing personality. Okay, generally, unattractive people are less liked and assisted. Siyempre, yung mga unattractive people, usually, sila ay hindi gustuhin, nakakatanggap sila ng less help, and sadly, sila ay nadi-discriminate. Now, there are four aspects of body image. The first is the perceptual body image. It is the way you look or envision your body. Ito ay tumutukoy sa pagtingin mo sa iyong sarili. Halimbawa, nakikita ng isang tao ang sarili niyang overweight kahit payat naman siya. Pagdating naman dito sa affective body image, it is how you sense about your body. Ito ay tumutukoy sa nararamdaman mo tungkol sa iyong katawan o tungkol sa iyong sarili. Halimbawa, ikaw ay masaya at nagkakaroon ng kumpiyansa dahil sa iyong itsura. O kaya mo naman yung iba, sila ay nakakaramdam ng hiya or insecure dahil sa kanilang timbang. Pagdating naman dito sa cognitive body image, it is the way you think about your body. Ito ay tumutukoy sa mga iniisip o paniniwala mo tungkol sa iyong katawan. Halimbawa, iniisip na maganda ako o iniisip ko na masyado akong maliit. That is cognitive body. Pagdating naman dito sa behavioral body image, it is the action you do in relation to the way you look. Ito naman ay mga kilos o aksyon na ginagawa mo na nakakaapekto sa pagtingin mo sa iyong sarili. Halimbawa, ikaw ay nag-exercise para ikaw ay maging fit. Ikaw ay nagda-diet, kaya mo naman nagsusuot ka ng damit na makakapagbigay sa iyo ng confidence. Next, let's talk about the different ways to improve your body image and inner self. First on the list, of course, smile a lot. Lagi kang ngumiti kasi 'di ba, yung pagngiti ito ay nagpapakita ng pagiging palakaibigan. Naipakita mo na ikaw ay confident. At syempre, the more na tayo ay ngumingiti, ito ay nagre-release ng happy hormones na nakakatulong para gumaan ang ating pakiramdam tungkol sa ating sarili. Next is take good care of your health. Mahalaga na alagaan natin ang ating kalusugan. Paano ba natin naalagaan ang ating kalusugan? Siyempre, kumain tayo ng masustansyang pagkain. Tayo ay mag-exercise. Tayo ay magkaroon ng sapat na pahinga. Nang sa ganun, hindi lang tayo magkakaroon ng, tawag dito, good physical health. Magkakaroon din tayo ng maayos na mental health. Okay, live a well-balanced life. Ibig sabihin naman itong pangatlo, dapat magkaroon tayo ng balanseng pamumuhay kung saan tayo ay nakakapagbigay ng oras hindi lamang sa ating trabaho, kundi oras din para sa pagpapahinga, oras para sa pamilya, kaibigan, libangan, at sa pangangalaga sa sarili. Ito ay upang maiwasan naman natin ang labis na stress at pagod. Pagdating naman sa number 4, dress well and be neat. Okay, magsuot ng malinis, maayos at
komportableng damit na makakatulong para ikaw ay maging confident. Spend some time alone to reflect. Maglaan ka ng oras para sa sarili nang sa gano'n ikaw ay makapagmuni-muni. 'Di ba sa pagmumuni-muni mas nakikilala natin ang ating sarili, nalalaman natin yung mga strength and weaknesses natin, at siyempre napapahalagahan natin ang mga bagay na meron tayo. Lastly, be creative and do something new all the time. Maging malikhain at subukan ang mga iba't ibang bagay or mga bagong bagay. For example, itry mong magsulat ng kanta, kaya mo naman itry mong magsulat ng tula, magluto ka, mag-aral ka ng bagong skills, nang sa gano'n, 'di ba? Ah, ma-acquire mo yung different strengths or ma-discover mo yung weaknesses na pwede pala nating maging strength. Okay, now let's move on to our next lesson, the sexual self. The sexual self, it is the development of sex characteristics and the human reproductive system. Ang sexual self, ito ay tumutukoy sa pisikal at emosyonal na pag-unlad ng sexualidad ng isang tao. Siyempre, kabilang dito ang mga pagbabago at katawan at kakayahan sa reproduction. Meron tayong tinatawag na primary sex characteristics. Physical characteristics that are present at birth, the characteristics that distinguish male from females. Ang primary sex characteristic, ito ay pisikal na katangian na mayroon ang tao mula sa kapanganakan at nagpapakita ng pagkakaiba ng lalaki at babae. Ano ba ang pinagkaiba ng lalaki at babae? For example, female, 'di ba sila ay may vagina, uterus, and ovaries. Pagdating naman sa lalaki, sila ay may mga penis, testes, testicles, scrotum, and prostate gland. The secondary sex characteristic, it is the development during the onset of puberty. Ito ay ang pisikal na pagbabago sa katawan sa panahon ng puberty na nagpapakilala ng pagkakaiba ng lalaki at babae. At syempre, ito ay nagdudulot ng pagbabago sa itsura at katangian ng isang tao. For example, pagdating sa female, 'di ba? Kapag sila ay nasa stage na ng puberty, anong nangyayari? Nagkakaroon ng enlargement of breast, nagkakaroon ng onset menstruation, widening of hips, enlargement of buttocks, and syempre, a growth of pubic hair. Pagdating naman sa male, nagkakaroon ng tinatawag na testicular growth, sperm production, pagdating sa kanilang appearance, 'di ba, nagkakaroon ng balbas, nagkakaroon din sila ng pubic hair, at syempre deepening of voice, nagiging malagong ang boses. Now, these are the human reproductive system. Oh, magkaroon kayo ng quick look sa different parts ng reproductive system. Pagdating sa female reproductive system, itong nasa kaliwa, itong nasa kanan naman ay ang male reproductive system. Siyempre, tatalakayin natin yan isa-isa. Okay, class. Let's talk about the male reproductive system. First on the list, the penis. Ito ang panlabas na organ ng lalaki. Ito ay nakakatulong pagdating sa paglabas ng semen, siyempre, at saka sa pag-ihi. Pagdating naman sa testes or bayag, it is the primary male reproductive structure that supplies sperm and testosterone. Itong testes, siya ang gumagawa ng sperm at naglalabas ng hormone na testosterone. Yung testosterone, ito ay nakakatulong para mag-mature ang katawan ng isang lalaki. Pagdating naman sa scrotum, it holds the testes. It helps in controlling the external temperature to be lesser than the internal temperature, which is important for proper sperm development. Yung scrotum, sa ay balat na nilalagyan ng testes. Pinapanatili nito ang tamang temperatura ng testes para sa paggawa ng sperm.
Next naman ang seminal vesicles. Ito ang naglalabas ng seminal fluid na nagbibigay nutrisyon at proteksyon sa sperm. Ito namang vas deferens, it serves as the passage for the sperm to travel from epididymis to the urethra. Ito ang nagsisilbing passageway na nagdadala ng sperm mula sa epididymis patungo sa urethra ng babae. At ang prostate gland, it produces milky saline fluid which increase sperm motility. Ito naman ay naglalabas ng milky saline fluid na nakakatulong sa paggalaw ng sperm. Pagdating naman sa female reproductive system, unahin natin ay ang ovaries. Ovaries ay itong dalawang bilog na ito. It is the main reproductive structure that produces gametes, estrogen, and progesterone. Ang ovaries, ito yung dalawang maliit na glands sa gilid ng matres. Okay. Ito ay gumagawa ng egg cells. Siyempre, naglalabas ng hormones tulad ng estrogen at progesterone na mahalaga sa menstruation at pagbubuntis ng isang babae. Ito namang fallopian tube, itong dalawang parang tubo, it helps to deliver egg cells from the ovaries to the uterus and facilitates the fertilization process. Yung fallopian tubes ay yung mga maninipis na tubo na nag-uugnay sa ovaries at uterus. Tatandaan dito sa fallopian tube, diyan po dumadaan ang itlog mula sa ovary. Diba ito yung ovary? Magre-release yan ng egg papunta dito sa fallopian tube. Yan, sa fallopian tube. Okay, dito sa fallopian tube, tatandaan ninyo, dito nagaganap ang fertilization. Halimbawa, nag-release ng egg cell ang ovary, pupunta siya sa fallopian tube. Tapos, for example, nagtalik ang mag-asawa, papasok ang sperm, magmi-meet sila dito sa fallopian tube. Kapag po yan ay na-fertilize, yan ay bababa dito sa uterus. At dito mabubuo ang bata. Next naman ay ang uterus. Also called the womb, it nurtures female gametes after fertilization. You can see ito ay parang hollow pear-shaped na organ at dito po nade-develop ang fertilized egg at nagiging fetus hanggang sa kapanganakan. Take note, ito yung lining. Yan. Lining siya ng uterus. For example, ang egg cell hindi siya na-fertilize dito sa fallopian tube. Yun ay magiging reason para kumapal itong lining and later on siya ay magiging menstruation or menstrual period. Pagdating naman sa cervix, ito yung maliit na passage. It allows the flow of menstrual blood and directs the sperm into the uterus during copulation. Ito naman ay nagbibigay daan para sa menstrual flow, sperm at panganganak. Ibig sabihin dito sa maliit na passage na ito, dito dumadaan ang sperm, ang menstruation, at dito din dumadaan ang bata kapag siya ay ipapanganak. Yan po ay nalapad pag lalabas na yung baby. Next, the vagina. Okay, ito naman ang daanan ng sanggol na ipapanganak. Let's talk about the 4 phases of sexual response according to William Masters and Virginia Johnson. First is the excitement phase. Included dito ang desire phase or sexual fantasies trigger sexual urges. Dito, nararamdaman mo na gusto mong makipagtalik. Nagkakaroon ka ng sexual fantasies na nagiging reason upang ipagpatuloy mo ang pagkipagtalik. Arousal stages, stimulation of sexual pleasure, and physiological sign may include the following. Ibig sabihin, nagkakaroon ng mga physical changes sa iyong katawan. Pagdating sa male, nagkakaroon ng tinatawag na penile tumescence, increased flow of blood into the penis, tumitigas ang ari ng isang lalaki.
Pagdating naman sa babae, it release lubrication, vasocongestion, and nipples erect, breast tumescence during this stage. Sabihin, nagkakaroon ng lubrication pagdating sa ari ng babae at nagkakaroon ng pagtigas ng nipples ng babae. Sa plateau phase, the change in the body continue. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang pisikal na pagbabago sa katawan at tumitindi ang arousal. Take note, this stage is often shorter than the excitement phase. This stage, characterized by rapid breathing, the penis grows in size and the testes enlarge, while the outer vagina contracts and the clitoris retracts per female. Ito yung mga nagiging pagbabago. Ayan, mabilis na paghinga at mabilis na pagtibok ng puso. Pagdating sa lalaki, yung kanilang penis ay nagiging fully erect. Kaya mo naman, ito ay lumalaki. Pagdating naman sa babae, outer vagina tightens and the clitoris, it retracts under the clitoral hood. Next, the orgasm phase. This is the climax or peak of sexual activity. Ayan, dito na nangyayari yung ejaculation. As syempre for female, the vagina contracts. Sa lalaki, nararamdaman nila ang pag-ejaculate o paglabas ng semen. Pagdating naman sa female, nararamdaman nila ang matinding sensasyon or kiliti. Lastly is the resolution phase. Sexual drive slows down usually for men after ejaculation. Ayan. Ito ang huling yugto ng sexual response cycle kung saan yung katawan bumabalik sa normal na estado matapos ang orgasm. Refractory period is a recovery time to be sexually ready again. Unti-unting bumababa ang tibok ng puso, presyon ng dugo at paghinga. Tapos yung genital organs, sila ay bumabalik sa karaniwan nilang estado. Kung kanina, yung penis ay matigas, o ngayon ito ay bumabalik na sa normal. Ganon din sa part ng babae. Bumabalik sa normal ang lahat. Puberty. It is an important stage in sexual development. It is the time when many boys and girls first experience their first sexual attraction. Tatandaan ng puberty, ito ay mahalagang yugto sa sexualidad na pag-unlad ng isang tao. Dito nakakaranas ng atraksyon o pagkagusto sa kagaya o ibang kasarian. Dito rin nagsisimulang lumitaw yung mga physical na pagbabago. Na nagpapakita ng pagiging sexually mature ng isang tao. Okay, there are 3 components of love. Number 1, intimacy component refers to the feeling of closeness, connectedness, and bondedness. Pagdating sa number 1, ayan, feeling of closeness, trust, and deep connection with someone. Halimbawa nito ay pagbabahagi ng personal na damdamin, tiwala at suporta. Number 2, passion component refers to the drives that leads to romance, physical attraction, and sexual consummation. Ito naman, nagkakaroon ka ng strong physical attraction, romance, and desire sa isang tao. Ayan, pagkagusto sa isang tao, na-excite kang makita sila or kinikilig ka kapag nakikita mo ang isang tao. Last is commitment component. It refers to the decision to love and the commitment to maintain that love. It is having the decision to stay with someone and of course, keep the relationship going long term. Dito na papasok yung pagiging tapat at patuloy na pagsusumikap, syempre para mapanatili ninyo ang inyong relasyon. Now let's talk about romantic love. It includes a complex combination of different emotions. Sabihin, yung romantic love, it is a mix of many emotions.
kagaya ng fear. Yan, usually mararanasan ninyo ito because of romantic love. Anger, sexual desires, joy, and even jealousy. Yung nararamdaman mo sa isang tao ay maaaring magdulot ng pain or happiness. Especially 'di ba kapagka flashback ka or nilove-back ka, eh, di ika'y magiging masaya. Kapag hindi ka crinashback, hindi ka rin gusto ng taong gusto mo, eh, di makakaramdam ka ng pain or ng pagkalungkot. Has a strong component of sexual attraction and infatuation and is often experienced in the early stage of a love relationship. Okay, this kind of love, yung romantic love, siya ay common in the early stages of a relationship. When people feel in love, 'di ba? Hindi nila mapigilang isipin yung tao na gusto nila or yung tao na mahal nila. Of course, there are different ingredients of romantic love. Number one, lust. It is driven by desire for sexual attraction. Pag sinabing lust, ito yung pagnanasa or physical na attraction sa isang tao. Okay, nakita mo ang isang tao at agad kang nahumaling sa kanyang itsura or sa kanyang katawan. Two, attraction often associated with sexual attraction. Ang pagkagusto o paghanga mo sa isang tao kadalasan meron itong halong romantikong damdamin. Halimbawa, gusto mo makasama ang isang tao, gusto mong makipag-usap sa kanya, kaya mo naman masaya ka sa presensya ng isang tao. Attachment, it occurs when individuals desire to connect with another person intimately, also be called affectionate or companionate love. Pagdating sa number three, sa attachment, ito ay pagnanais na mapalapit sa isang tao and turn it into a long relationship. This is where romantic love can grow into affectionate or companionate love, kung saan merong trust and comfort sa isa't isa. Ayan, dito na papasok yung nais mong alalayan ng isang tao, makasama sa hirap at ginhawa, at gusto mo na maaasahan mo siya sa anumang oras or anumang sitwasyon. Now let's talk about the diversity of human sexuality. We do not anymore live in a binary male-female only world. Ibig sabihin, ang kasarian hindi na lamang umiikot sa male and female. Okay, sex is a biological concept. It is given at birth. Pag sinabing self, ito yung biological traits ng isang tao. Kung ano ang reproductive na meron ka, nung pinanganak ka ay ayun ang tutukoy sa iyong pagkatao. For example, kung pinanganak ka na mayroong penis, ibig sabihin ikaw ay lalaki. Kapag naman pinanganak ka na mayroong vagina, ibig sabihin ikaw ay isang babae. Pagdating naman sa gender, it is a social concept. It is a social construct that deals with masculinity and femininity. Pagdating naman sa gender, ito ay tumutukoy sa mga gampanin mo bilang lalaki at babae. Siyempre, ang inaasahang gampanin ng babae, mag-alaga sa pamilya, o kaya ba naman, ang lalaki, di ba, ine-expect sila na maging matapang at tagapagbigay ng kabuhayan or sila yung mga magtatrabaho or bubuhay sa kanilang pamilya. Okay, most common sexual orientation. Pag sinabing heterosexuality, sexually attracted to the opposite sex. Ibig sabihin, nagkakagusto ka sa ibang kasarian o sa kaibang kasarian. Pag homosexuality, sexually attracted to the same sex, nagkakagusto or na-attract ka sa parehong kasarian. Bisexuality, attracted to both opposite and same sex. It's either attracted ka sa kagaya mo ng kasarian or attracted ka sa iba mo ng kasarian. Homosexual males are referred to as gays. Ito ay mga lalaki na pusong babae. Sila ay homosexual males. Pag naman homosexual females are referred as lesbian. Ito naman ay mga babae na pusong lalaki. Okay, let's talk about the sexually transmitted infections or STIs. Contracted primarily through sexual contact.
Ayan, ito ay sakit o infeksyon na nakukuha dahil hindi safe ang iyong pakikipagtalik. Yung pakikipagtalik, pwede itong through vaginal, oral, or anal sex. Bacterial infections are treatable with antibiotics, but viruses such as HIV/AIDS are more difficult to treat and often incurable. Ayan, kabahan na kayo. Kung ito ay isa lamang infeksyon na dulot ng bakterya, syempre, ito ay pwede pang gamutin gamit ang antibiotics. Kapag naman ito ay infeksyon na dulot ng virus, sabihin ko sa inyo, mahirap itong gamutin at kadalasan hindi sa totally nalulunasan. Kumbaga, napapababa lamang nito ang sintomas at naiiwasan lamang ang komplikasyon pero hindi siya totally nawawala or naku-cure. Now, what are the different types of sexually transmitted infection? Okay, number one, at ito din ang number one na nagkukos ng death ng isang tao. HIV or AIDS, infections caused by direct contact body with fluids such as through blood transfusion, breastfeeding, and sexual intercourse. As you can see, ang HIV or AIDS, ito ang virus na naiipasa sa pamamagitan ng direct contact sa fluids ng katawan. For example, pagsasali ng dugo, pagpapasuso sa bata at syempre sa pakikipagtalik kung kani-kanino or pakikipagtalik sa isang tao na mayroong HIV or AIDS. Take note, pagdating dito, it attacks immune system and infected person eventually dies. Ayan, ang epekto nito, inaatake ang immune system. Ito ang nagiging reason para mahina or maging mahina ang resistensya ng isang tao at maging dapuin ng sakit. Tatandaan, kung hindi magagamot ng maayos ang HIV, ito ay maaaring mag-cause ng pagkamatay ng isang tao. Next is the syphilis. Infects the genital areas and other parts of the body, including the brain. Ito ay bakterya na nakakaapekto sa genital areas at iba pang bahagi ng katawan. And worse, pati ang utak ninyo pwede nitong maapektuhan. It can cause paralysis or even death when left untreated. Siyempre, kung hindi magagamot, edi ito ay pwede magdulot ng paralysis or even death. Mostly, ginagamot ang syphilis gamit ang antibiotics, especially kapag ito ay nasa unang part pa lang. Gonorrhea. It is caused by gonococcal bacteria which attack the lining of the mucous membrane such as mouth, throat, vagina, and urethra. Okay. Ang naging reason kung bakit nagkakaroon ng gonorrhea, it is because of the gonococcal bacteria na umaatake sa lining ng mucous membranes tulad ng bibig, lalamunan, sa ari, at syempre sa urethra. Anong epekto nito? Ito ay nagiging reason para magkaroon ng pananakit, pamumula, at tawag dito, mahirap na pag-ihi. Siyempre, ang maaring gamot pagdating dito sa gonorrhea, ayan, penicillin, ito ay isang uri ng antibiotics, yun yung pwedeng maging gamot. Next is the genital herpes. Can cause tingling sensations, abscesses, and blister in genital area. Take note, there is no cure for herpes. Okay, ito ay virus na nagdudulot ng infection sa genital area. Ito ay maaari magdulot ng kirot, syempre abscess, o kaya naman palto sa ari. Mamaya i-check ninyo yung inyong mga ari. Akala ninyo ay lapnos laang, pala naman ay meron na kayong genital herpes. Siyempre, ito ay posible kung kayo ay active sa pakikipag-sex. Take note, walang ganap na lunas sa herpes. May gamot pero pinapagaan lamang niya yung sintomas at pinipigilan ang paglala. Pero hindi siya totally maku-cure. Okay, prevention of sexually transmitted disease. Paano ba ito maiiwasan? Number one,
Abstinence. It means not engaging in any sexual activity considered most practical and effective. Pag sinabing abstinence, ito ang pinakaligtas na pamamaraan sapagkat ito'y walang side effects. Dito, hindi ka makikipagtalik o iiwas ka sa pakikipagtalik. Pagdating naman sa monogamy, engaging in sexual activities with only one person. Makikipagtalik ka lamang ay sa iisang kapareha. Ano, isa lamang, sa isang tao ka lang makikipagtalik. Vaccination. Vaccines to prevent infection are safe and highly recommended. Siyempre, kung ikaw ay may budget, ay di ikaw ay magpabakuna. Sapagkat yung pagbabakuna, nakakatulong ito para pamprotekta sa infection bago pa man mangyari ang exposure sa infection. Lastly is check for infection. Put yourself to the test. Kung alam mo naman sa sarili mo na ikaw ay active pagdating sa pakikipagtalik at ikaw ay nakikipagtalik kung kani-kanino o kaya mo naman yung iyong partner ay hindi mo lang alam ay nakikipagtalik din kung kani-kanino, maganda na kayo ay makapagpa-check up. Early detection is better when there is no prevention. Many STDs can be easily diagnosed and treated. Ayan, magpa-test kung aktibo sa pakipagtalik sapagkat ito ay nakakatulong para maagang matuklasan kung ikaw ba ay mayroong sexually transmitted infections at madaling makakapagbigay sa iyo ng gamot para hindi na ito makaapekto pa ng lubha sa iyong kalusugan. Now let's move on to contraception. Pagdating sa contraception, meron tayong different ways. Unang way, itong natural methods. Ito ay paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis na hindi gumagamit ng gamot o kahit anong device. For example, calendar method, it helps you monitor and predict your fertility. Pagdating dito, ito ay paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis sa pamamagitan ng pagbibilang ng araw sa menstrual cycle ng babae. Ito ay para maiwasan ang pakipagtalik during fertile days. Pero take note, ang calendar method, hindi siya effective, especially kapag irregular ang menstruation ng isang babae. Tatandaan, kapag ikaw ay kakatapos pa lang mag-menstruation, yung unang linggo, hindi yun safe sa pakikipagtalik. Next, temperature method. Pagdating sa temperature method, this method traces the changes in body temperature to determine the ovulation period. Sinusukat ang temperature ng katawan bawat umaga, yun pagkabangon sa umaga. Kapag may pagtaas sa temperatura, ibig sabihin ang isang tao ay nag-ovulate. Cervical mucus method. It helps to monitor the changes in vaginal discharge or cervical mucus to determine the ovulation period. Dito, chine-check naman ang mucus sa ari. Kapag malapot, madulas, parang malinaw na itlog, syempre mataas ang posibilidad ng pagbubuntis. Kaya naman dapat iwasan ang pakikipagtalik. Ayan, kagaya nito, kapag yung mucus ng ari ng babae para siyang itlog, yung itlog na puti, yung hindi pa nababate. Ayan, yun ay nagpapakita na nag-ovulate ang isang babae. Last sa natural methods ay ang withdrawal method. Practice of withdrawing the penis away from the vagina when it's about to ejaculate. Dito naman, inaalis ng lalaki ang kanyang ari sa ari ng babae bago pa ito mag-ejaculate or bago pa ito maglabas ng similya. Punta naman tayo sa hormonal methods. Sa hormonal methods, ito naman ay
Paraan ng kontrasepsyon na gumagamit ng hormonal pills upang pigilan ang pagbubuntis. Injection or shot, progestin is injected into a woman's buttocks or arms every 3 months. Ito naman yung mga injection or hormonal contraceptive na ine-inject ng doktor o nurse sa braso, puwet, at kadalasan ito ay tumatagal ng 3 buwan. Pill, it is a medicine that is taken orally by women to prevent pregnancy. Ito'y gamot na iniinom araw-araw upang mapigilan ang ovulation. Usually, ang example ng hormonal pills ay yung Trust, Dayan, or Dea. Take note, hindi porket ang isang babae ay umiinom ng pills ay dahil para mapigilan ang kanyang pagbubuntis. Yung mga tao na may sakit na PCOS, yung pills ay ginagamit nila para sila ay regular na magkaroon ng menstruation. Yun nga lang ang side effect, hindi mabubuntis or kapag natagalan, parang tawag dito, long-term effect ng pag-inom ng pills ay nahihirapan na silang magkaanak. Vaginal ring. This is placed inside the vagina. Ayan, ito ay flexible ring na ipinapasok sa vagina. Ito ay pinapalitan buwan-buwan at ito ay naglalabas ng hormones na pumipigil sa ovulation. Ayan, kagaya niyan. Parang ang sakit. Kasi siya ay ipapasok sa loob ng vagina. Pagdating naman sa barrier method, paggamit ng mga pamamaraan na makakatulong upang mapigilan ang sperm na makapasok sa matres ng babae. Number 1, diaphragm or cervical cap. Works by providing a barrier inside the vagina that blocks sperm cell from entering the cervix. Dito may maliit na cup na ipinapasok sa loob ng vagina upang takpan ang cervix. Kagaya nito. Ayan. Hindi na nga naman makakapasok ang sperm. Next is the sponge. It works just like cervical cup, but the method of using it differs. After sexual intercourse, it should not be removed for at least 6 hours. Take note, ang sponge malambot na sponge na mayroong spermicide. Yung spermicide, siya ay chemical na pumapatay sa sperm. Yung sponge, pinapasok ito sa ari bago makipagtalik. Ayan, kagaya niyan. Yan ang itsura ng sponge. Medyo weird. Male condom, basic na ito sa inyo. It prevents sperm cells from entering the vagina. 'Di ba? Yung male condom, meron siyang different sizes at meron ding flavor. Siyempre, yung bibilhin ninyong condom ay nakadepende sa size ng inyong ari. Nang sa ganun, ma-make sure na talagang hindi tatagas ang sperm. A female condom helps to block sperm cells from entering women's body. Kung ang lalaki ay may condom, syempre, ang babae meron ding condom. Kagaya nito. Ayan. As you can see, ba't parang paggagamit ng condom ang lalaki, parang medyo madali para sa kanila. Pero pag sa babae, parang ang hirap at ang sakit. Kagaya ng nandiyan sa picture, oh. Okay. Pagdating naman sa permanent or surgical method ng contraception, ayan, female sterilization or ligation or tying tubes. Fallopian tubes are tied to prevent sperm and egg from meeting and being fertilized. This method is permanent. Pagdating sa permanent surgical methods, ito ay paraan ng contraception na permanente upang matagalan at ginagawa ito sa pamamagitan ng surgical procedure. Ito yung usually ginagawa, especially kapag ang isang pamilya ay masyado ng marami ang anak. Ginagawa nila, sila ay nagpapatali. Ganun yung term. Pero sa English, ito ay ligation. Ito ay isang surgical procedure kung saan tinatali
or pinuputol ang fallopian tube ng babae. Nang sa ganun, mapigilan ang egg cell na makarating sa matres. Kaya man naman hindi magmi-meet ang sperm cell at ang egg cell. Kaya walang mabubuo na baby. Next, pagdating naman sa lalaki, meron tayong tinatawag na vasectomy. The vas deferens is cut and tied to prevent sperm during ejaculation, making egg fertilization and pregnancy impossible. Again, ito po ay permanente, hindi na maa-undo. Pagdating sa vasectomy, ayan, pinuputol ang vas deferens o pinuputol yung daluyan ng sperm. Nang sa ganun, hindi na nga naman makabuntis or hindi na nga naman mabuntis si misis. Okay, reproductive technology, ito naman ay makabagong paraan o pamamagitan upang tulungan ang mga mag-asawa or individual na magkaroon ng anak kapag sila ay nahihirapang magkaanak into natural conception. First is the artificial insemination. Fertilization is aided by placing the semen inside a syringe that is connected to a catheter that is inserted inside the uterus to facilitate pregnancy. Ganito ang itsura. Ayan, sa artificial insemination, ang sperm ng lalaki ay ini-inject sa matres ng babae. Ayan ito, ini-inject dito sa matres ng babae. Ito ay upang madagdagan yung posibilidad na mabuntis ang isang babae. Kumbaga, as you can see, kaunti na lang yung ita-travel ng sperm para mag-meet ang egg cell at sperm sa fallopian tube. Pagdating naman dito sa in vitro fertilization, ay mahal. Mahirap siyang i-afford at hindi siya 100% sure na effective. Fertilization happens outside a woman's body, usually in a laboratory using a test tube. Thus, offspring from IVF are sometimes referred to as test tube babies. Pagdating naman dito sa in vitro fertilization, ayan, ang itlog ng babae at sperm ng lalaki ay hina-harvest. Ibig sabihin, kinukuha. Pag nakuha na ang egg cell at sperm cell ng babae at lalaki, ito po ay binubuo or binubuhay sa laboratory. Ayan, yung pinagsamang egg cell at sperm cell kapag ka ito ay meron ng buhay, saka pa lang ito ilalagay ulit sa matres ng babae para tuluyang ma-develop ang isang baby. Take note, ang IVF, siya ay mahabang proseso. Tapos, hindi siya 100% sure na sa isang try ay magkakaroon ka ng baby. Merong ibang tao na nakatry na ng 5, hindi pa rin mabuntis through IVF. Sobrang mahal. Okay, surrogacy. Familiar ba kayo sa surrogacy? Siyempre, di ba ito yung pagkakaroon ng substitute mother? In surrogacy, a donor or second woman legally agrees to become pregnant with the sperm of the first woman's husband. Take note, ang surrogacy hindi po siya legal sa bansang Pilipinas. Sabihin, ito ay bawal. Pero sa ibang bansa, ito ay legal at ito ay isang trabaho. Okay, sa surrogacy, ang isang babae or surrogate ang magbubuntis para sa ibang mag-asawa or individual. Take note, ang itlog o egg cell ay maaring galing sa ina o donor at ang sperm ay pwede ding galing sa ama or sa isang donor. Kapag ipinanganak ang sanggol, ito ay ibibigay na doon sa magulang na nag-avail ng surrogacy. Merong dalawang uri ng surrogacy, the traditional and gestational surrogacy. Pagdating dito sa traditional, ang surrogate mother ang mismong nagbibigay ng itlog or ng egg cell. Okay, paano ito gumagana? O ayan, yung sperm ay mula sa tatay. Tapos siya i-inject doon sa surrogate mother. Ang surrogate ang
biological mother ng sanggol. Halimbawa, si Maria ang surrogate at ang kanyang itlog ang nag-fertilize sa sperm ni Juan. Yun yung traditional surrogacy. Pagdating naman sa gestational surrogacy, ayan, ang itlog ay galing sa ibang babae. Pwedeng galing sa biological mother or donor at ang sperm ay mula sa ama o donor. Ayan, ang embryo ay itinatransfer sa matres ng surrogate mother pero hindi siya ang biological mother. Ibig sabihin sa gestational surrogacy, yung sperm cell at egg cell ay magmumula ay doon sa mag-asawa. Yung surrogate mother, katawan lang niya yung gagamitin para mabuo or mabuhay ang baby. Now, let's talk about early pregnancy. It is the major concern in the Philippines. Pansin naman ninyo ha, maraming mga kabataan ang nabubuntis agad. Kasi syempre, di ba, wala silang sex education. Ayun. Complication may arise during pregnancy. Ito ang problema pagdating sa early pregnancy. Ayan, ito ay maaaring magdulot ng complication. Kasi nga, yung katawan ng babae, ng batang babae, hindi pa siya mature para magsilang ng isang bata. Kaya meron itong mga complication. Female reproductive organ is not yet mature during the adolescence. Create health risks among young mothers and their babies. Ayan, nagdudulot ng panganib sa kalusugan, hindi lamang sa kalusugan ng ina, kundi pati na rin sa kalusugan ng sanggol. Siyempre, yung mga batang ina, mas malaki ang tsansa na ito ay mag-cause ng malnutrition, ng stress, at mag-cause ng mababang timbang sanggol sa kanilang kapanganakan. The Reproductive Health Law. Responsible Parent and Reproductive Health Act of 2012, siya din ay kilala as Reproductive Health Law or RH Law. Siyempre, ang RH Law ang nagbibigay kaalaman, access sa family planning at protection sa reproductive health para sa lahat, lalo na sa mga kababaihan at sa kabataan. It guarantees universal access to method of contraception, fertility control, sexual education, and maternal care. Ibig sabihin nito, ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga mag-asawa at individual na makapili ng paraan ng contraception or fertility control. Nagbibigay din ito ng impormasyon, preventive measures at access sa paggamot para sa mga sexually transmitted infection. It aims to keep couples and women especially well-informed about available family planning methods. Layunin ng batas na ito na panatilihing well-informed ang mga mag-asawa at kababaihan upang makagawa ng tamang desisyon pagdating sa pagpapamilya. It aims to promote awareness among adolescents and youth on sexuality and reproductive. Tinuturuan nito ang kabataan tungkol sa responsableng pakikipagtalik, tamang pag-iingat ng kanilang reproductive health, syempre, ang family planning. Okay, class. Ganito ang magiging first activity ninyo. Sasagutin ninyo ang tanong na what do men and women find attractive? Okay. Each group will discuss and decide on the top 5 qualities or traits they find attractive in the opposite sex. Arrange these traits from least attractive to most attractive. Ganito, ang mga babae, bubuo sila ng sarili nilang grupo. Ang mga lalaki, bubuo sila ng sarili nilang grupo. Okay, ang isang grupo ay consist lamang ng 3 groups. Ang tanong na sasagutin ng babae ay, what do women find attractive in men? Pagdating naman sa lalaki, what do men find attractive in women?
By threes lamang po ha, tatluhan lamang. Doon sa mga traits na napili ninyo, yun po ay inyong irarank. Ano, from least to most attractive. Yung rank 1, yun yung sa palagay ninyo na most attractive sa isang lalaki or sa isang babae. Ganito, maglalagay ako sa GCR ng pag-a-uploadan ninyo ng inyong sagot. Take note, isa lamang po ang mag-a-upload. Doon sa papel, lahat ng pangalan ng grupo ay nakasulat. Okay, for example, yung isa, siya ang mag-a-upload sa GCR. Tapos yung dalawa, ang gagawin lang nila, pipindutin lang nila ang turn in or hand in. Ito ay sasagutan ninyo sa one whole sheet of paper. Okay, that's it. Thank you so much.